bentahan mo, nasisiraan. Mayor, Anyway. nung kayo po ay nagdeklara ng war on drugs sa Davao, ano pong komentaryo ni PRRD patungkol po dito? Wala naman, wala. Hindi kami nag-uusap ng kung anong ginagawa namin sa mga buhay namin. May sarili-sarili kaming buhay. Yun lang. Gusto ko lang talaga yung plataforma na yun because yun na nga, hindi naman siya bababa sa hindi naman siya natapos na ganun yung popularity rating niya kung hindi effective and proven yung platform na yun. So, yun. Pero Mayor, ano po ba ang end goal nyo dito sa inyong war on drugs? Ano po ba ang inyong nakikita after nitong declaration nyo? Simple lang naman, decrease yung mga bangag, yung mga barangay, yung mga nakausap kong mga kapitan, marinig ko sa kanila na okay na yung wala na silang supply na nakukuha yung mga community, yung mga tao. Parang galit na galit po kayo sa mga banganga, Mayor. Mukhang talagang mainit ang dugo ninyo dito. Mayor, considering po na alam naman natin na napakaganda po ng patakaran dyan sa inyo sa Davao. So nung pong panahon ng inyong ama, alam naman po natin na talaga namang bumaba yung bilang ng mga nagda-drugs at saka yung mga nagtutulak ng drugs. So dyan po sa inyong probinsya, mula po noong panahon ng inyong tatay, tapos nung siya'y natapos, ngayon, bagong administrasyon. Sa tingin po ninyo, gaano po kalaki yung itinaas muli nung droga, yung paggamit ng droga at pagtutulak ng droga dyan sa inyo nasasakupan? Okay, balikan natin yung campaign ng previous president during 2016. Ang pinaka sinasabi lang naman ng plataforma ni PRRD noong time na yon is drugs and criminality and also corruption. Well, since yun yung focus and priority niya during the administration, yun na nga, galing na sa sinasabi nyo, refer tayo sa data. Refer tayo sa kung anong numbers. After nun, natural yun. Kasi pag bumaba yung isang tao na naging presidente, along with it, bumaba rin yung platform niya. So, ang nangyari, may rubber band effect ka. So, paghihila mo, istriktuhan mo ng grabe, pagbitaw niyan, yan sa kabila, siyempre, pag nawala yung plataforma, babalik sila. Kasi opportunity na sa kanila yan, yung mga sindikato na gusto kumita dyan. So kaya, lahat ng mga, kasi sabi nila, wala na yung masyadong stricto dyan. Subukan natin. Yan yung nangyari. Kaya makita, mag-attempt talaga yan. Kasi pera yan eh. Very lucrative yan na task ideya, alam nila yan. Magkano i-invest mo, sobrang laki ng kitain mo dyan. And it's a very unfair meaning doon sa mga binebentahan mo, nasisiraan. Mayor, Anyway. nung kayo po ay nagdeklara ng war on drugs sa Davao, ano pong komentaryo ni PRRD patungkol po dito? Wala naman, wala. Hindi kami nag-uusap ng kung anong ginagawa namin sa mga buhay namin. May sarili-sarili kaming buhay. Yun lang, gusto ko lang talaga yung plataforma na yun because yun na nga, hindi naman siya bababa hindi naman siya natapos na ganun yung popularity rating niya kung hindi effective and proven yung platform na yun. So, yun, you know what I mean? Oh. Yun nga, Mayor. Actually, marami po talagang umaasa na ipapagpatuloy yun. At natuwa nga patungkol dyan sa sinabi ninyo na yung sa war on drugs.
Pero nadinig po namin na binanggit nyo ay lumayas na kayo dito sa Davao. Marami pa rin naging, di umano may mga 7 casualties. Hindi po ba sila, sa tingin ninyo, with all the records po ng mga Duterte patungkol sa seryoso sila sa pagsugpo ng droga, ay hindi pa sila natakot at lumayas dyan? I do not know if related ba yun sa declaration ko yung pagkamatay nila. You know, like, I don't know, baka walang ang ano yun, because I will ulitin ko nga, wala naman ako inutusan sa declaration ko. Ano ba sa tingin ninyo eto, kaalam ko po na nakafocus po kayo sa Davao, pero may nakikita ho ba kayong malaki ng problema tungkol ho dito sa droga sa Pilipinas pagkatapos ng inyong ama? May nakita ho ba kayong parang pag-angat talaga ng droga? I suppose meron talaga yan. Hindi ko lang kasi hindi ko naman lugar yung mga, pero ewan ko, di ba sabi ng DILG 28,000 barangays drug free. Hindi ko alam. I cannot speak for the other places. Ano sitwasyon nila. Basta dito lang, yung nung sinabi ng mga kapitan ko sa mga highly populated ko na mga barangays na nandyan yan, hindi pwede. Hindi pwede. Ano pong reaksyon nyo dito sa sinabi po ni Secretary Abalos na kesyo talagang paiimbestigahan niya yung mga pulis na involved dyan sa pagpatay nung mga drug addict o drug pusher? Ano masasabi niyo dito? Di bahala siya. Mag-imbestiga lang siya. Andyan naman yung mag-imbestiga lang siya. Bahala siya sa buhay niya. Yan ang gusto nila. You know, what's astonishing is yung reaction talaga nila. Ang daming problema in terms of crime. Sige, sabihin natin Davao, may mga rape cases, may mga Bakit yung war on drugs, doon pa sila nag-react? Na pwede naman na, these are people that are selling drugs, sinisira yung mga community, and yet, dyan pa sila mag-react. If ever na totoo talaga namatay yung mga yon dahil sa declaration ko. I mean, just find it so stupid. Mayor, hindi po ba kayo medyo napanghihinaan ng loob or nawawalan ng gana dahil kung sino pa katulad ninyo yung talagang lumalaban at matapang na lumaban sa droga, parang ito pa yung ginigipit or kinokontra. Marami pang hindi sang-ayon na galing sa matataas na posisyon. Na wala akong pakialam sa kanila, sa totoo lang. Bahala sila. Ano yung approach nila sa ganong klaseng, yung pronouncement. Wala na akong pakialam. Bahala sila. Di ba tingin nila pangit yun, mali yun, wala akong pakialam. Nabanggit niyo po kanina, Mayor, yung pong patungkol dyan sa media na merong mga nadidisgrasya din ng mga kapulisan pero hindi binabalita ng media. Pero kapag kasiraan ninyo, ibinabalita nila. Ayan. So ano po ang inyong masasabi tungkol doon? Sa tingin niyo po ba ang ating traditional na media ay namimili na ng kanilang ibinabalita? Hindi ko naman sinasabi talaga na gano'n. Sana lang pag may nagawang okay yung mga pulis natin, kinalimutan nila, binigay na nga yung ni-risk yung buhay nung isa tinamaan sa abdomen pero nabuhay. Pero pag intriga, bilis masyado. Pero wala naman. I'm not saying that they've become partisan sila. Maybe, but I really do not care.
Kasi kung ako, politiko man ako, so ganun talaga yung politika. Itong yung mga talagang nagtatrabaho lang, yung mga police lang yan eh, siyempre, kailangan niya magresponde. Sana naman bigla nila, i-honor naman nila. That's all that I'm asking. Na para makita rin ng mga, to encourage, the people na, uy, may nagbabantay pala sa amin, ganun, may nagtatrabaho pala. O encourage them na mga sumunod, gusto magpulis, gawin yung tama. Ganun. So since January po na may 28, kasi lumalabas, pinapakita nila yung mga namatay na 28 pero 400 plus. Yung inyong buhay naman na nasampahan ng kaso at naikulong. Yung datos din po ng mga kapulisan natin na nadidisgrasya dito sa mga operations na ito, meron po ba kayong numero kung ilan din po yung ating mga pulis na nasaktan or nadisgrasya? Wala naman. Isa lang yun. Pero yung sinabi mo na nandyan naman yung data na nahuhuli namin, yun na nga eh. Nag-overreact sila dyan sa yung sinabi ko yung war on drugs. Overreact sila. Kita nyo. Nakita nyo. Paano sila mag-react sa ganun? Na supposedly, kung may problema talaga, ulitin ko, whether it be figuratively or literally, you have to support that. Kasi nakakasama yun sa and it serves its purpose. It deters people from selling or going into that activities and all. So kung natuwa sila, ayaw nila ng droga, yun din ang gusto ko, di mabuti. Pero meron din ng mga hindi natuwa, yung mga may kaibigang pinoproteksyonan. Yung mga ilang opisyal natin sa gobyerno may pinoproteksyon ng mga kaibigan na nagkakalat nitong droga na ito. Meron mo ba kayong mensahe dito sa mga ilang politikong, alam naman po natin na hindi makakagalaw ang droga nang wala hong proteksyon mula sa taas o kung sino mang nandyan sa taas. Ano ho ang inyong mensahe sa kanila? Hindi ko, sir ha, kasi wala akong kilalang ganon. Pero kung ganon ka, patayin din kita.